Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Kung pag-uusapan ng mga palaka, palagi tayong natatawa sa kanilang itsura. Para silang alien at mukha pang timang. Pero sa video na to, malalaman mo kung gaano kabangis na hunter ang mga palaka. Ano-ano ang mga hayop na kasya sa kanilang bibig at paano lumalaban ang mga palaka sa mababangis na hayop. Bago tayo magsimula, make sure na makapag-subscribe ka sa FTP channel. Ito ang social media platform na dedicated sa mga animal lovers at sa mga tao na mahilig tumuklas ng bagong kaalaman. Ako nga pala si Nomer, ang inyong host at umpisahan na natin. Dito sa mga ilog ng Africa, makikilala mo ang mga bullfrog. Tinawag itong bullfrog dahil para itong toro kung magalit. Malaki ang kanilang katawan kung ikukumpara sa ibang uri ng palaka. Kung sino ang may mas malaking katawan, yun ang mananalo sa bugbugan. Dahil sa malaking katawan ng palaka, nagkaroon sila ng malapad na bunganga. Kasya ang anumang hayop sa kanilang bibig, maski na yan pa ay daga. Oh no, kawawang daga, kinain ng palaka. Ang galing, napagkasya niya ang daga sa kanyang bituka. Kung meron akong bituka na kasing laki ng sa palaka, palagi akong kakain ng marami. Sa sobrang laki ng kanilang bunganga, kaya nilang kumain ng higanting gagamba. May gana din silang kumain ng mga ibon. Oh no! Ang pinakamalala na ata ay ang pagkain nila ng ahas. Grabe ang takaw ng mga palaka. Dito ata pinaglihi ang bunganga ng babae na to. Meron ata siyang lahing palaka, kaya pati ang buong burger kasya sa kanyang bibig. Kung wala silang mahanap na pagkain sa lupa, willing silang tumalon at humuli ng pagkain sa ere. Gaya ng palaka na to na naakto ang humuhuli ng tutubi. Ilang beses niya itong tinalon para lang maabot ang insekto. Sa huli, nagtagumpay din ang palaka. Pero, ingat lang dahil may mga insekto na mas malakas pa sa kanila. Paano na yan? Dinagit na siya ng langaw. Marahil ang secret weapon ng mga palaka ay ang kanilang dila. Ang dila ng palaka ay halos kasing haba ng kanilang braso. Ang bilis ng kanilang dila ay aabot sa 0.07 seconds. 5 beses na mas mabilis pa sa pagkurap ng iyong mata. Malakas din ang kanilang dila dahil kaya nitong bumuhat ng pagkain na 1.4 times na mas mabigat pa sa kanila. Katumbas yan sa tao na nagbubuhat ng refrigerator gamit lang ang dila. Ang kanilang dila ay nagtataglay ng umaapaw at ubod na lagkit na laway. Dahil sa laway, nakukuhang dumikit ang insekto sa kanilang dila. Yang nakikita mo sa video, yan ang aktwal na laway ng palaka. Yak, diba? Kung susuriin ng maigi, makikita mo kung gaano kalagkit ang kanilang laway. Ang kanilang malagkit na laway ang sikreto kung bakit dumidikit ang insekto sa kanilang dila. Oo nga pala, kung nag-i-enjoy ka sa ating kwentuhan, don't forget to click the like button. Maraming salamat! Pero syempre, hindi palagi ang palaka ang nasa tuktok ng food chain. Dahil sa kanilang maliit na katawan, madalas silang nagiging pagkain ng mas malaking hayop. Mabuti na lang at nakaisip ang mga palaka ng iba't ibang paraan upang makatakas. Ang pinakamadalas nilang gawin ay ang tumalon palayo sa kalaban. Gaya ng palaka na to na mapalad na nakatakas sa ahas. Mabagal tumakbo ang mga palaka pero bumabawi naman sila sa bilis nilang tumalon. Halos lahat ng palaka ay kayang tumalon ng higit sa 5 beses ng haba ng kanilang katawan. Kaya ba yang gawin ng ibang hayop? Para mas lalong makaiwas sa peligro, ang mga palaka ay tumatalon papunta ng tubig. Mas mabilis kasi silang lumangoy kaysa tumakbo. Sa ilalim ng tubig, hindi mo sila mahuhuli. Ito ang nangyari sa palaka na to kaya niya natakasan ang ahas. Wow, kamuntika na yun ah. Eto, matakasan din kaya ng palaka na to ang peligro sa ahas? Eto naman ang mga green tree frog. Tumatalon sila sa sanga ng puno upang makaiwas sa atake ng mga predator.
Sa tuwing tumatalon, ginagamit nila ang kanilang malapad na paa para magpadausdos sa ere na parang lumilipad. Ganon din ang estilo ng kanilang mga anak. Kapag may ahas na kakain sa kanila, nagre-react ang mga butete sa paraan ng pagtalon. Nakita mo yun? Tumatakas na agad ang mga baby frog. Kahit nasa loob pa lang sila ng sack, alam na nila kung ano ang gagawin. Ito naman ang nakamamatay na depensa ng mga poison dart frog. Ang kanilang balat ay nagtataglay ng isa sa pinakamalakas na lason sa mundo ng mga hayop. Ang sino mang kakain sa kanila ay pwedeng mamatay sa lason. Mabilis mo silang makikilala dahil sa kanilang makulay na balat. Dahil dyan, iniiwasan ng mga predator ang kumain ng poison dart frog. Ang ibang palaka ay nakaisip ng kwela at nakakaaliw na paraan para depensahan ang kanilang sarili. Humihigop sila ng sangkatutak na hangin para lumobo ang kanilang katawan. Mukha na silang machong palaka. Sa tuwing lumulobo ang kanilang katawan, nahihirapan ng mga ahas na kainin sila. Siyempre, kapag hindi nagkasya sa kanilang bibig ang palaka, wala silang magagawa kundi ang pakawalan na lang ang kanilang biktima. Kung hindi umubra ang pagpapalaki ng katawan, pues idaan na lang sa sigaw. Huwag kang magugulat kung ang palaka na hahawakan mo ay mas malakas pa sa'yo sumigaw. Ito kasi ang kanilang paraan para takutin ng mga predator na may masamang balak sa kanila. Gaya ng nangyari sa mongoose na ito. Ito naman ang aso na nagulat sa palaka. Alam mo ba na pwede ring mangagat ang palaka? Nakakagulat ang kanilang kagat dahil hindi mo inakala na pwede ka palang makagat ng palaka. Kung tutuusin, hindi naman ito masakit mangagat. Maliit lang kasi ang kanilang ngipin. Para ka lang daw kinagat ng puppet. Sa lahat ng kanilang defense mechanism, ito na ata ang pinaka nakakadiri. Ang mga palaka ay kilalang umiihi para layuan sila ng kalaban. Ito ang naranasan ng kawawang babae sa video matapos siyang maihian ng palaka. He peed on your face. Ito na ata ang pinakapaboritong defense mechanism ng mga palaka. Yan ay ang gumamit ng camouflage. Dahil sa kulay ng kanilang balat, hindi mo sila madaling makikita. Gaya ng sa video, kaya mo bang hanapin kung nasaan ang palaka? Pag nahanap mo ang palaka, siswertehin ka bukas. Ayun ang palaka. Nakita mo rin ba yun? May palaka na mukhang natutuyong dahon, gaya na lang ng horned frog. Meron namang palaka na kulay lumot, gaya na lang ng mossy frog. May palaka na transparent ang balat at yan ay ang mga glass frog. Dahil sa kanilang balat, mabilis nilang nagagaya ang kulay ng mga halaman. Kung sa tingin ng palaka ay hindi sapat ang gumamit ng camouflage, meron naman silang ibang diskarte. Kesa bumagay sa kulay ng paligid, mas gugustuhin na lang nila ang magtago sa ilalim ng lupa. Merong mga uri ng palaka gaya ng spadefoot toad ang nabubuhay sa ilalim ng lupa. Lumalabas lamang sila sa lupa sa tuwing sila ay nagugutom o di kaya ay sa tuwing naghahanap sila ng mating partner. Maliit lang ang mga palaka at mukha pa silang timhang. Pero kahit ganyan ang kanilang itsura, hindi maitatanggi na matagumpay ang mga palaka sa pagpaparami ng kanilang lahi. Noon pa 250 million years na buhay ang pinakaunang palaka, ngunit magpasa hanggang ngayon, marami pa rin palaka sa mundo. Patunay ito na hindi mo pwedeng husgahan ang mga hayop base lang sa kanilang itsura. Pwede mo silang pagtawanan dahil cute sila, pero hindi mo sila pwedeng maliitin. Pero bago tayo magpatuloy, konting shoutout lang muna. Hello kay Asher Joseph. Hello rin kay Alana Gabriel Mutia Compio. What's up kina Zach Dominic, Zian Daniel at Zacaria Guzman. Belated happy birthday kay Lance Gray Diaz at kay Jekin Carmen at belated happy birthday rin kay Melvin Torres. Ngayon, ipagpatuloy natin ang kwentuhan sa panibagong listahan ng mga amazing na palaka. Dambuhalang palaka?
palakang transparent, at palakang palasigaw. Ilan lang yan sa mga kakaibang palaka na ngayon mo lang makikilala. Umpisahan natin sa palaka na pwede mong tignan ng tagus-tagusan. Ito ang mga glass frog na makikita sa South at Central America. Amazing ang katawan ng mga glass frog dahil parang salamin ang kanilang balat at makikita ang kanilang laman loob. Wow, ito ang ultimate glass skin. Ayon sa research, ginagamit nila ang kanilang transparent na balat para mas mabilis silang makapagtago sa masukal na halamanan. Tuwing mating season, ang mga palaka ay may kanya-kanyang ingay para tawagin ang atensyon ng babae. Pero para sa mga Indian bullfrog, hindi sapat ang maingay na kokak at kailangan nila ng makulay na balat para makaagaw pansin. Sa mata ng mga babae, kapag matingkad ang kulay ng lalaking palaka, yan ang mas gwapo para sa kanila. Kaya naman pagalingan ang mga lalaki sa pag-display ng kanilang blue balls. Dito pa rin sa India, makikita ang pambihirang palaka na akalain mong fetus ng hippopotamus. Ito ang purple frog at mahirap itong hanapin dahil nakatira ito sa ilalim ng lupa. Sa ilalim ng lupa, dito sila humahanap ng insekto gaya ng langgam at anay. Tuwing buwan ng Agosto, saka lang lumalabas sa lupa ang mga purple frog para maghanap ng mating partner. Mala-alien ang itsura ng purple frog pero siguradong mas weird ang itsura ng isa na to. Sila ang turtle frog na makikita sa Australia. Tinawag itong turtle dahil sa ulo nito na bilugan at malapad na katawan na maihahambing sa pagong. Ang mga turtle frog ay mahilig din kumain ng langgam at anay kaya meron itong kuko na biyasa sa paghukay sa tahanan ng mga langgam. Kung ang palaka na to ay mukha daw pagong, eto naman ang isa na mukha namang lumot. Kung hindi dahil sa kanilang mata, aakalain mong sila ay bato na tinubuan ng lumot. Dahil sa kanilang anyo, tinawag silang mossy frog at tanging sa Vietnam ka lang makakakita nito. Parang lumot ang kanilang balat kaya mabilis silang nakakapagtago sa mga kalaban gaya ng ahas at ibon. Isa sa pinaka-amazing superpowers ng palaka ay ang maging yelo at muling mabuhay kahit maging ice popsicles. Ang mga wood frog ang isang palaka na nagdaraan sa proseso ng pagiging yelo sa tuwing taglamig. Tuwing panahon ng snow, 75% ng kanilang katawan ay nagiging yelo. Ganito ang kanilang estado sa loob ng 8 buwan. Pagsapit ng tagsibol, unti-unti nang umiinit ang paligid at ito na rin ang simula ng pagkalusaw ng yelo. Pagkatapos ng 8 buwan ng pagiging yelo, mistulabang nagbalik sa buhay ang nagyelong palaka. Kung na-amaze ka sa superpowers ng wood frog, ma-amaze ka sa kakitaan ng next nating bida. Ito ang black rain frog na parabang palaging wala sa mood at palaging nakasimangot. Mukha silang hinog na abokado na tinubuan ng mata at paa. Makikita lang ang palaka na to sa timog ng Africa. Tinawag silang rain frog dahil nakatira ito sa ilalim ng lupa at lumalabas lamang tuwing umuulan. Ang isa pang palaka na may ganitong katangian ay ang Mexican burrowing frog. Gaya ng rain frog, madalas itong magtago sa ilalim ng lupa at lumalabas lamang tuwing tag-ulan. Tuwing mating season, gumagawa ito ng kakaibang tunog. Humihigop sila ng hangin at sa kanila nilalabas na parang may amplifier. Sa tuwing ginagawa nila ito, parang silang bola sa sobrang laki. Sa lahat ng ingay na kayang gawin ng palaka, ito na ata ang pinaka-cute. Sila ang desert rain frog na makikita lamang sa South Africa. Sa tuwing may kalaban, ginagamit nila ang kanilang boses para takutin ang sinumang may masamang balak sa kanila. Ang paggawa ng ingay ay pangkaraniwang defense mechanism ng mga palaka. Pero para sa akin, parang mas lalo akong nakikitan sa kanila.
Dito sa Pilipinas, tahanan ito ng 105 species ng amphibians. Isa sa pinaka-espesyal rito ay ang Philippine Flat-Headed Frog. Ang palaka na to ay endemic at tanging sa Palawan lang matatagpuan. Angat sa ibang palaka ang flat-headed frog dahil sa nakaumbok nitong mata at nguso na pakurbada. Masela ng palaka na to dahil nabubuhay lamang sila sa mga ilog na may malinis na tubig kung saan marami nun sa Palawan. O ito, nakakita ka na ba ng palaka na mabalbon? Oh no! Ito ang hairy frog na makikita sa Africa. Sa totoo lang, hindi ang balahibo nila ang kakaiba sa kanilang katangian. Sila lamang kasi ang hayop na kayang baliin ang sariling buto sa kamay at palabasin sa balat. Paglabas ng buto sa kanilang balat, para itong kuko na sobrang talas. Ginagawa nila ito bilang defense mechanism panlaban sa mga predator. Sa tubig ng Lake Titicaca, South America, dito nagtatago ang pambihirang palaka na tila ba nasobrahan sa dami ng balat. Ito ang Titicaca water frog. Sila ay aquatic animals dahil gaya ng isda, hindi ito tumatapak paalis ng tubig. Buong buhay nila ay ginugugol sa pagtira sa ilalim ng tubig. Oh, wow! Upang makahinga sa tubig, ginagamit nila ang kanilang mga balat para sumagap ng oxygen. Kaya kahit pangit ang itsura ng kanilang balat, importante pa rin ito para sa kanilang survival. Dito pa rin sa South America, may palaka na hindi lang kakaiba ang itsura, pati ang paraan ng kanilang pagpapalaki ng anak. Ang mga babaeng Suriname toad ay nangingitlog at ilalagay nila ito sa likod ng lalaking palaka. Ang mga lalaking palaka ay may butas sa likod at dito niya poprotektahan sa butas ang kanyang mga anak. Pagkalipas ng 3 buwan, isa-isa nang mapipisa ang itlog at maglalabasan sa balat ng likod ng kanilang tatay. Kung may trichophobia ka, siguradong kikilabutan ka sa eksenang ito. Kung ang Suriname toad ay naglalabas ng anak sa balat, ang mga Darwin frog naman ay nagluluwal galing sa kanilang bibig. Ang palaka kasi na to ay kilalang nilulunok ang mga itlog at pinapalaki sa loob ng tiyan ng kanyang anak hanggang sa mapisa. Pagkalipas ng 2 buwan, oras na para mapisa ang itlog at ito na ang panahon para iluwa niya ang kanyang anak. Nakakabaliktad ng sikmura ang pagpapalaki niya sa kanyang anak, ngunit kakayanin mo ba kung may makita kang ganitong palaka? Ito ang Goliath frog ng Africa at ito ang pinakamalaking palaka sa buong mundo. May haba ito na 2 talampakan at timbang na 3 kilo. Sa sobrang laki ng palaka na to, kaya nilang kainin ang anumang magkasya sa kanilang bibig gaya ng daga, isda at maski ng mga ibon at paniki na dumadalaw lang sa ilog para uminom ng tubig. Dahil nakilala mo na ang pinakamalaking palaka, ito naman ang pinakamaliit na palaka. Ito ang Pedophrene amawensis na makikita sa Papua New Guinea. May liit ito na 0.3 inches at halos sing bigat lang nito ang isang paperclip. Dahil dyan, sila rin ang pinaniniwalaang smallest vertebrate ng animal kingdom. Dito naman sa mabatong bahagi ng Andes Mountain, may nagtatagong palaka na may natatanging paraan sa pag-iwas sa kalaban. Ito ang pebble toad. Ang kulay at texture ng kanilang balat ay parang bato kaya mabilis silang nakakapag-camouflage sa paligid. Kung may paparating na kalaban, gumugulong sila pababa ng bangin na parang isang tunay na bato. Hindi nila kayang tumalon gaya ng ibang palaka pero mukhang mas mabisa ata ang ganitong estilo para makaiwas sa kalaban. Ginagawa mo! Sa makapal na kagubatan ng Southeast Asia, dito makikita ang palaka na may abilidad na lumipad. Sila ang flying tree frog. Sa tuwing may kalaban, tumatalon ito ng puno papunta ng kabilang sanga. Ang katawan nito ay binuo upang kontrolin ang hangin na para bang nagpaparaglide. Dahil sa kanilang superpowers, kaya nilang lumipat ng kabilang puno na may distansya ng 15 metro. Last sa ating list ay ang palaka na pinakapaborito ko. Ito ang Budget's frog ng South America na sumikat dahil sa cute nilang sigaw.
Dahil sobrang adorable ng palaka na to, madalas silang hulihin sa gubat para ibenta sa mga exotic pet collector. Ikaw, alin sa mga palaka na aking naitampok ang pinaka nagustuhan mo? Comment down below para malaman namin kung bakit yon ang pinaka-paborito mo. Ngayon, ipagpatuloy natin ang kwentuhan sa panibagong listahan ng mga amazing na palaka na maaaring gusto mong gawing pets. Una ko na itong na-post noong October 2022. Enjoy the video! Sa video na to, mapapanood mo ang 11 pinakamagandang palaka sa mundo. Mula sa palaka na maraming sungay hanggang sa palaka na masarap alagaan. Kung mahilig ka sa mga ganitong animals, sigurado mag-i-enjoy ka sa video na to. Number 1. Red-eyed tree frog. Ito na ata ang pinakasikat na palaka sa ating list at pinakapaboritong alagaan ng mga exotic pet collector. Sa unang tingin, mabilis mo silang makikilala dahil sa kanilang mapupulang mata. Ginagamit kasi nila ang kanilang malaki at namumulang mata bilang panakot o di kaya ay panggulat sa mga predator na gusto silang kainin. Ang tawag dyan ay startle coloration. Ang mga red-eyed tree frog ay makikita lamang sa mga bansa gaya ng Mexico, Central America at hanggang timog ng Colombia. Sila ay mga arboreal animals, meaning makikita mo lamang sila sa taas ng puno kung saan sila abala sa panguhuli ng pagkain gaya ng insekto. Number 2. Malagasy rainbow frog. Isa ito sa pinakamakulay na palaka sa mundo, ngunit isa rin sa pinakananganganib ng maubos. Dahil kasi sa kanilang ganda, libo-libong rainbow frog ang hinuhuli sa isla ng Madagascar upang ibenta sa exotic pet trade. Maliban pa dyan, kaliwat kanan din ang pagkasira ng kanilang tahanan na ginagawang taniman at sakahan. Balat lang nila ang makulay, ngunit madilim ang kanilang hinaharap. Sa ngayon, ipinagbabawal na ang pag-aalaga sa magandang palaka na to upang mapangalagaan ang kanilang natitirang populasyon. Number 3. Amazon milk frog. Kasama sila sa ating list dahil saan ka ba makakita ng palaka na kulay asul ang labi? Dahil dyan, maraming pet collector ang naiingganyong mag-alaga ng palaka na to. Tinawag silang milk frog dahil naglalabas ang kanilang balat ng nakakalasong likido na kamukha ng gatas. Ang laso na to ay mabisang depensa laban sa malalaking hayop na may balak silang kainin. Ang kanilang lason ay hindi sapat upang makapatay ng tao, ngunit hanggat maaari, iwasang hawakan ang Amazon milk frog. Dahil sa kanilang deadly but cute na karakter, kasama sila sa ating list. Number 4. Pac-Man frog. Ipinangalan ito sunod sa sikat na arcade game noong 80s na Pac-Man dahil sa laki at lapad ng kanilang nguso. Importante sa mga Pac-Man frog ang malapad na nguso dahil mahilig itong kumain ng malalaking hayop na kasya sa kanilang bibig. Dahil dyan, madalas itong kaaliwan ng mga pet collector dahil sa husay nitong kumain ng iba't ibang hayop na hindi mo inaasahang kaya pala nilang kainin. Bukod pa dyan, maganda rin ang dekorasyon ng kanilang balat na may iba't ibang kulay na parabang kulay ng Pasko. Maski dito sa Pilipinas, sikat itong alagaan at ibenta sa mga local pet shop. Number 5. Fire-bellied toad. Ang kakaibang species ng palaka na to ay makikita sa mga ilog ng Europa at Asia at sumisikat na ring ibenta bilang exotic pet. Sa tuwing may kalaban, idinidisplay nila ang kanilang tiyan na may matingkad na kulay. Sa mundo ng mga hayop, ang matingkad na kulay ay nangangahulugang lason at hindi dapat kainin. Dahil sa kulay ng kanilang tiyan, walang predator ang nagbabalak na kumain sa kanila. Ang tawag dyan ay aposematic coloration o ang paggamit ng matingkad na kulay bilang depensa sa kanilang kalaban. Ang totoo dyan, wala naman talagang lason ang fire-bellied toad di gaya ng susunod na palaka sa ating list. Kung nag-enjoy ka sa ating video, paki-like naman para pati ako happy! Number 6. Poison dart frog. May 100 species ng dart frog na makikita sa gubat ng South America at lahat sila ay nagtataglay ng lason na delikado sa tao.
Gaya ng golden dart frog na may laso na kayang kumitil sa buhay ng 10 tao sa loob lang ng 30 minutes. Gayunpaman, kasali sila sa ating listahan dahil hindi maikakaila ang ganda ng kanilang pamilya. Kaya kahit delikado itong hawakan, may mga pet collector ang pinipiling mag-alaga nito. Nakakalungkot nga lang isipin na maraming species ng poison dart frog ang nanganganib na ring maubos dahil sa lumalalang kaso ng exotic pet trade. Number 7. Clown tree frog. Ang palaka na to ay makikita lang sa Amazon forest kung saan sa taas ng puno sila namamalagi. Isa rin ito sa mga frog species na gustong alagaan ng mga pet collector dahil sa ganda ng kanilang color pattern. Kung mag-aalaga ka ng palaka na to, dapat ay mayroon kang terrarium na nahahawig sa tunay nilang environment. Dito sa loob ng terrarium, kailangan ay mamasa-masa ang paligid at may temperatura na 21 hanggang 26 degrees Celsius. Madali lang itong alagaan at kaya nitong mabuhay mula 8 hanggang 10 taon. Number 8. Waxy monkey tree frog. Sa lahat ng uri ng palaka, ito ang species na kayang magtagal sa mainit na temperatura. Sa tuwing mainit, naglalabas ng espesyal na uri ng sun cream o lotion ang kanilang tagiliran na pinapahid nila sa kanilang buong katawan. Sa ganitong paraan, napapanatili nilang hydrated ang kanilang balat. Tinawag silang waxy dahil palaging malagkit ang kanilang balat at monkey dahil sa mga kamay nito na nahahawig sa kamay ng unggoy. Sobrang nakakamangha ang species ng palaka na to kaya marami ang nahihilig sa pag-aalaga ng hayop na to. Number 9. White tree frog. Ang palaka na to ay makikita lamang sa Australia at Papua New Guinea. Ang katawan nito ay kayang humaba ng 4 inches at tumimbang ng 50 grams. Napaka-cute ng palaka na to at mukha silang chubby na baby para sa akin. Dahil dyan, maraming naiengganyo ang mag-alaga rito. Dito sa Pilipinas, kung gusto mong mag-alaga ng white tree frog, dapat ay may pambili ka mula 1,500 hanggang 3,000 pesos. Sulit naman ang pinambayad mo dahil ang lifespan nito ay umaabot ng 16 na taon. Mas mahaba pa sa buhay ng mga aso. Yun nga lang, kung gusto mong mag-alaga nito, dapat ay mahaba ang pasensya mo sa kanilang ingay. Number 10. Mindanao horned frog. Sa dami ng cute at magagandang palaka sa mundo, syempre, hindi magpapahuli dyan ang Pilipinas. Meron kasi tayong palaka na may sungay. Ito ang mga horned frog at makikita lamang ito sa Pilipinas. Dahil sa kanilang sungay, nagmumukha silang tuyong dahon kaya mas mabisa ang kanilang camouflage. Yun nga lang, nakakalungkot isipin na ang pambihirang palaka na to ng Pilipinas ay nanganganib ng maubos. Unti-unti na kasing sinisira ang mga gubat sa Mindanao kaya nawawalan na ng tirahan ang mga horned frog. Madalas rin itong hulihin upang ibenta sa mga exotic pet trade. Ikaw, alin sa mga palaka na to ang magandang alagaan? Comment down below nang malaman namin. Ka-FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!